Ano? Huwag kang mag-alala. Ako ang hahanap sa kanya. Mukha kang bata. Kakaibang pangalan mo. Pero ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko ay Pinuno. Nakakatawa naman. Mukha yata ang anak mo ay nasa loob na ng gusali ng subastahan. Berting, tayo na! Bilisan mo! Ako ay naniniwala sa mga buhay na kaluluwa. Kaya naman hanggang ngayon ay iniisip ko kung ano talagang gustong gawin ng mga nilalang na walang buhay. O sige. Malalaman mo. Ayos ka lang ba? Meron ba kayong kwartong malapit dito na pwede niyang higaan? Ang lahat ng kwartong nasa mataas sa palapag ay inihanda para sa mga tulad yung mga bisita. Sige, dadali ko na siya doon. Tumawag na kayong doktor. Oo. Ito ang North Elevator Hall. Pero problema, kailangan natin ambulansya. Hindi maaari. Ang utos sa atin ay huwag basta-basta magpapasok ng kahit na sinong walang permit. Kaya hindi pwede. Kaya tita lamang siya ng kotse sa ospital. Sige. Anong sinabi niya? Ano ba? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano kung masyado na lubha ang kanyang kondisyon at hindi na niya makayang gumalaw? Ano? Nagmula ang bata babae sa pamilya ng mga Nostrad. Kaya niyo bang ako'y na responsibilidad? Ito na mga isa nakakata sa iyo? Narinig ko iyon. Kahit ang 10 pinuno ay hinahangaan din ang batang yan. Wala akong magagawa. Tumawag na kayo. Sandali lang. Pwede mo bang ulitin yung nangyari kanina? Huh? Oo. Tama na dyan. Masyadong mabilis ang kanyang kamay. Kahit ako'y nahirapang makita yun. Kung gusto niya talagang tapusin ang babae niya, napakadali para sa kanya. Hindi ako makapaniwalang nakaisa na ako. Ako nang bahala sa kanya. Ako si Light Nostrad. Sigurado nandito ang anak ko. Hanapin niyo siya. Sa ika-5 palapag. Nagpapahinga na po siya ngayon sa room 501. Sige. Paano naman kaya siya nakapasok dito sa loob? Wala naman ako alam na meron siyang kakilala na may hawak na permit dito ah. Wala bang kaibigan ng iyong anak sa ibang pamilya? Wala. Dahil wala ako ibang pinapagawa sa kanya kundi maghula lang ng manghula. May titignan lang ako. Sige, didiretso na ako sa ika-5 palapag. Ano yun? Siya ang anak ng boss na mula sa pamilya ng Nostrad. Hindi maaari. Bakit kaya ganon? Ngayon ko lang nakita dito ang larawan ni Basho at Boise. Ano? Ang larawan na anak ko'y nasa Hunter website? Malamang ay merong taong gumamit ng Hunter site para makausap ang iyong anak at madala siya dito. Hahanapin ko ang taong yun at tatapusin ko kanyang buhay. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang dapat nating unahin ngayon ay ang kaligtasan ng iyong anak. Tama yung sinabi mo, kaya lang. Kapag pinag-aralan mong sitwasyon, maibang layunin ang taong yun, hindi lang ang iyong anak. Pwedeng ginamit niya lang ang anak mo para madali siyang makapasok dito sa loob ng subastahan dahil ang kasama niya ay nagmula sa pamilya ng Nostrad. Sabi nila binata ang kasama ng anak ko papasok dito sa loob. Kung magtatagal pa siya sa lugar nito, baka madamay pa siya sa ibang problema. Tinawagan ko na sina Senritzo at iba pa. Malapit na silang dumating dito. Sigurado ka ba makakaya nilang bantayan ang aking anak? Boss, dapat ay sumama ka rin sa kanila. Pero, ang subastahan. Hindi matutuloy. Ah? Ano? Dadanak ang dugo sa lugar na ito. At muling hindi matutuloy ang subastahan. Nangangamoy. Ayan na. Ginagabayan ako ng dugo. Alam ko na magkapareho tayong dalawa. Nag-aaksaya ka lang ng lakas sa ginagawa mo. Mabuti pa lumabas ka na dyan. Tumigil ka na sa katatago.
Huwag mo na akong pahirapan. Napapagod na ako sa kasusunod. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi kita patadaanin sa patibong. Maglaban tayo ng harapan. Sige. Nanggaling sa pinuno. Pinapapunta niya tayo doon sa gusali. Meron doon siyang papakita. Ang totoo niyan, malapit na tayong makarating sa lugar na sinasabi niya. Nasaan na kaya yung mga kasamahan natin? Pare-pareho lang tayo nang iniisip. Siguradong nililinis na rin nila ang paligid ng lugar na to. Malapit na rin silang dumating pareho natin. Binigyan tayo ng kondisyon ng pinuno kung anong gagawin. Huwag makakalimutan yan. Ano yun? Iparinig ang sigaw ng biktima. Ikaw! Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin kung bakit buhay pa ako!